It is good to be in the house of the Lord. Good morning, everyone. And thank you, Godfrey, the rest of the worship team, the ushers, the marshals, the Sunday school teachers. Thank you for serving alongside with us this morning. Salamat po sa mga buhay ninyo. Kasama tayo from first service to the second service. So we are going through our study and continuing our study in the book of Exodus. And today we will be hitting chapter 4. Hindi ko natin tatapusin yung whole verses. We'll just go from verse 1 up to verse 17. And I entitled our study today, The God of Enablement. Let us just come before the Lord in prayer. Panginoon, you are so great and your love endures forever. We are nothing apart from you. We cannot do anything without you, God. But thank you that out of your kindness, mercy, and grace, you have reached us so with your love so unconditionally. Salamat po, Panginoon, that we can hear your word once again. Speak to us, Lord, for your word is everlasting. Heavens and earth will pass away, but your word will never pass away. Thank you, God. May we see Christ in our study in Exodus chapter 4. And may we see also ourselves before you. In Jesus' name. Amen and amen. So, to all the members of the church, I'm expecting that you have already read Exodus chapter 4 in your home for the past days and even last night. Kung di man ho, nabasa niyo na po yung Exodus 4 up to chapter 5, even for this Sunday. So, this week, you need to read Exodus chapter 4, verse 18, up to chapter 5. So, doon po sa mga bisita po namin, last year, we ended our study in the book of Genesis. We're going from one chapter to another chapter, from one book to another book. And for the past 31 years, natapos na ho namin dito ang New Testament books. It took us 31 years. And we're starting with the Old Testament books. And right now we are in Exodus chapter 4. So I hope you have your Bibles with you. Just open your Bible to the book of Exodus chapter 4. We'll go from one verse to another verse. But there are a few verses that we will be jumping. Someone said, and I quote, "Low self-esteem is like driving through life with your handbrakes on." Alam mo natin to, no? Lahat ng may sakyan dito, na may mga naranasan mo na siguro yon. Nag-start ka ng car, naka-handbrake ka, dahil namamadali ka, and you're wondering kung bakit parang hirap gumanaw, hirap gumalaw, o hirap umandar yung sakyan mo. And only to find out, naka-handbrake ka pala. Sino rito naranasan yon? Ayan. Na nagtataka po, baka may nasira or so forth and so on. Pero the problem is, naka-handbrake ka pala. Ganon din po yung low self-esteem. Pag masyadong mababa po yung tingin natin sa ating sarili, para daw tayo nagmamaneho ng sakyan, na yung ating handbrake na naka-lift. Alam niyo kung bakit ko ito sinishare sa inyo? Because all throughout the conversations of Moses and God, may kita ho natin dito yung low self-esteem ni Moses. He started with chapter 3, verse 11. No? Sabi doon, "But Moses said to God, 'Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt?'" My son Jimson taught chapter 2 and chapter 3 for the past 2 Sundays to you. Sa chapter 3 din, verse 13, "Then Moses said to God, 'If I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? What shall I say to them?'" Then going to our text in chapter 4, verse 1, sabi doon, "Then Moses answered, 'But behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, the Lord did not appear to you.'" Then in verse 10 of the same chapter, sabi doon, "But Moses said to the Lord, 'Oh, my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant.
but I am slow of speech and of tongue. Then on chapter 4, verse 13, but he said, "Oh my Lord, please send someone else." See? And later on, we will be going back to these verses. But it's very clear that in these passages, makita ho natin, all the self-esteem, it seems that all of the self-esteem of Moses had gone. But three things na makikita ho natin dito, that in spite of this supposed to be wonderful conversation between Moses and God, no, si Moses, sinasabi niya, you got the wrong person. It seems that he's saying to God, you got the wrong person. And yet, in spite of Moses' stubborn and lack of confidence, God did three things in the life of Moses. Number one, God enabled Moses to do miracles. We can read that from verse 1 up to verse 9. Sabi niya, kung hindi ka paniniwalaan ng mga tao sa sinasabi mo, do these miracles. The first miracle na alam mo natin, binanggit po sa verses 1 to 9, sabi niya, i-throw mo yung staff mo, i-throw mo yung rod mo, i-throw mo yung baston mo, the shepherd's staff, i-throw mo, at pag-throw niya, naging snake. At sabi ho ng Bible, tumakbo si Moses. Sino takot sa ahas po? Pagtaas sa may. Mga takot sa ahas. Ayan. Pero mas nakakatakot po yung taong ahas. Di ba? Mas nakakatakot po yan. So anyway, sabi, pagtakbo ni Moses, sabi ng Diyos sa kanya, kunin mo uli yung staff mo na naging ahas, at ang sabi ng Diyos kay Moses, kunin mo siya by the tail. Have you noticed that? That is the wrong way to do, humanly speaking. Pero may purpose si Lord. Kasi kung kukunin mo yung ahas, di mo siya kukunin by the tail. That's the most dangerous thing na gagawin mo. Pag kukunin mo yung ahas. Sa mga nag-Boy Scout at Girl Scout, alam natin, tinuruan mo tayo for that, right? Kukunin mo siya by the head. Pero sinadya talaga ng Diyos, sasabihin kay Moses, kunin mo siya by the tail. For Moses to learn to trust God. The second miracle, sabi ng Diyos kay Moses, kung hindi pa rin sila madala doon, sa yung rod mo, yung staff mo naging snake, sabi niya, ipasok mo yung kamay mo sa dibdib mo. Pinasok ni Moses yung kamay niya sa dibdib niya. Paglabas, naging ketongin siya, naging leprous. Tapos sabi ni Lord, ibalik mo ulit. Tapos na-heal. And the third miracle, sabi niya, kung hindi pa rin kanya pakikinggan, kumuha ka ng tubig sa Nile River, and we have learned this in our study in Exodus chapter 1 and 2, na yung Nile River parang Diyos yan. Now, the Egyptians treated their Nile River as one of their gods. Sabi na, kumuha ka ng tubig sa Nile River, itapon mo sa lupa, and that water will turn into blood. Now listen carefully, tingin kayo sa akin po. There are three things na pinapakita ho rito ang Diyos sa atin. How God disciplines and judge people. Magsisimula po yan sa Word. Okay? Tapos gagawa po siya ng miracle of the Word, then miracle of the transformation, then finally, judgment. Ang Diyos po ng Biblia ay hindi po kaagad-agad na nagbibigay ng judgment. He gives us time to repent of our sin in His kindness and the richness of His mercy. Binibigyan tayo ni Lord ng mga paraan para tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Lord, pag hindi ka nila pinakinggan sa sinabi mo, gagawa ko ng himala ng pagbabago. Pag hindi pa sila nakinig sa himala ng pagbabago, then I will judge them. Now listen well, brothers and sisters in the Lord. Ganun po si Lord sa atin. Pag ikaw pinalo ng Panginoon, makinig ka na. Magsisimula yan sa Word of God, tinatamaan ka sa preaching ng Word of God. Okay? Minsan pa nagbabasa ka ng Bible, nare-rebuke ka. Yung pa lang yung mga first step ng pagdisiplina ng Diyos sa atin. Sino po rito nare-rebuke ka every time na nagbabasa ka ng Bible? Pakitaas mo kamay. And thank God for His rebuke. Di ba? Kasi God disciplines those He love. God chastises those He love. Mahal tayo ni Lord eh. Ayaw na tayo magpatuloy sa pagkakamali at pagkakasala.
Pero pag hindi ka pa rin nakinig, gagawa si Lord ng miracle of transformation. Pahintulutan niya na malusog na malusog ang katawan mo, biglang magkakasakit ka. Ang ganda ng plano mo, magtatayo ka ng negosyo, ginawa mo pa ng feasibility study, pero pag implement mo, bagsak, walang nangyari. No, may mga transaksyon ka na abot kamay mo na ang komisyon mo, no, nag-iisip ka na, nagkikwenta ka na ng sisiyo, hindi pa nababasag ang itlog, no? Pero hindi natuloy. No, these are miracle of transformation. Na pinapahintulutan ng Diyos sa iyo, kasi nga, merong pagdisiplina at may sinasabi ang Diyos sa iyo. Sinasaway ka ng Diyos. Pero pag hindi ka pa rin makikinig dito, sabi ni Lord, I will bring judgment on you. I will bring judgment on you. Ikaw na may gawa nyo, bunga na yun ng pagsuway mo, no, sa mga paalala ko sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay para tanggalin ang kanyang bayan sa pag-aalipin ng Ehipsyo at sila po ay merong kalayaang manambahan. Yun ang mensahe ng Diyos eh. Yun ang mensahe ni Moses at ni Aaron kay Pharaoh for the coming chapters. No, palayain nyo ang Israelita para sila'y manambahan sa kanilang Diyos. Totoo lang ho, ngayon, para tayo na sa Ehipto. Ang mundo, sanlibutan, kapanahunan natin ay para tayo na sa Ehipsyo. Maraming humahad lang. Napansin niyo ho, kung kailan Biyernes at Sabado, doon kayo nag-aaway na mag-asawa? Na-excited na kayo mag-worship ng Sunday, tapos doon nagkakaroon ng problema? Naranasan niyo ho yun? No, kung kailan excited ka na mag-worship, may tatawag sa iyong ahente, pwede ba mag-tripping tayo ngayong linggo ng umaga? Wala naman tayong kawala. Kung di ka maka-attend ng 7:30 service, kayo na umaga, you can attend at 10 o'clock worship service. Kung di ka maka-attend, may 3 o'clock po tayo sa Dasmariñas City Church natin. Kung hindi pa rin, marami hong churches that you can attend to. Ang dami. Naintindihan po ba natin? May mga hindrance eh. Sabihin ko lang po sa inyo, ang Diyos, nais niya tayong sambahin siya. Makinig po kayo. Mas nais ng Diyos na sambahin natin siya, kaysa pagpalain kanya. I'll say this once again. Please listen carefully. Mas nais ng Diyos na sambahin mo siya, kaysa pagpalain kanya. Okay? Ulitin ko ho. Mas nais ng Diyos na sambahin mo siya, kaysa pagpalain kanya. Yung pagpapala niya sa iyo at sa akin, walang problema ho doon. Higit pa nga ho ang magagawa ng Diyos sa pagpapala sa inaasahan nating pagpapala mula sa Kanya. Pero ang nais ng Diyos, sambahin mo siya. At tatanggalin niya ang lahat ng bagay, tatanggalin niya sa buhay mo ang lahat ng hadlang sa pananambahan mo sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Na kung babasahin pa ho natin ng patuloy na pag-aaral po natin sa Exodus, lagi po sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, kay Moses, sabi niya, sabihin mo sa bayan ng Israel, maghanda sila. Sapagkat sa araw ng bukas, sasambahin nila ako. Marami ho sa atin, kung kailang Sabado ng gabi, doon tayo nagpupuyat. Kung kailang Sabado ng gabi, doon tayo may mga lakad. Minsan di maiwasan, may mga family gatherings, may mga reunion, may mga ministry meetings on a Saturday night, pero as much as possible, pagdating po ng Sabado, paghahandaan natin ang ating sarili. Hindi po puyat na puyat ka, iba naman puyat na puyat sa panonood lang ng YouTube. No? Iba, what I call the addiction to the tablet and the phone, gabing-gabi na, nagpupuyat tayo. Tapos pagdating natin, umattend tayo ng first morning worship service, inaantok ka, sabi mo, hindi anointed yung preachers. Wala akong problema doon sa preacher. Ang problema ikaw, na nagpuyat sa mga bagay naman na walang koneksyon sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Kulang ho tayo sa paggalang sa Diyos. Sa theological term po, we lack what we call the reverence for God. Yung paggalang sa Diyos, yung paghahanda.
Kung ikaw nga mag-job interview, naghahanda ka eh. Di ba? Pag ikaw magpe-present ng thesis mo sa panel, naghahanda ka. You want to look fresh, you want to think fresh, you want to feel fresh inside. Di ba? Paano pa kaya sa pagharap po natin sa Diyos? Alam niyo ho, what we do and what we did a few minutes ago, it's such a wonderful privilege to worship God. Let me say this. If worshiping God individually and corporately like this is a burden to you, you have a problem in your heart. You have a problem in your heart. Tingnan po natin sinasabi ng salmista. No? Sabi po ng salmista, ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord glory due to His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. No? We thank God for Godfrey, for Mark, for Angel, for Danica. Thank God, biniless sila ng magandang mga tinig. We thank God for all our musicians, new musicians by the way, no, nagpapagamit sila kay Lord. But we are not here to be entertained. They're not here a while ago para i-entertain ho tayo. They're here, first of all, to worship God and to help us worship this holy God that we should ascribe all glory and all holiness and all praises. Because He deserves it. This is the God of the Bible. No? We are not here to be entertained. The church is not a place of entertainment. The church is a place of worship. No, ganun din po yung sinabi ko sa 1 Chronicles 16:29, give unto the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Now, theologically speaking, the word holiness po in the Bible doesn't mean perfection. Doesn't just mean perfection. When we say holiness before the holiness of God, it also means distinction. No? Wala hong katulad ng Diyos. Isipin nyo, meron pa ba kayong kilalang Diyos na lumalang ng langit at lupa at lumalang ng lahat mula sa wala? Meron pa ba kayong kilalang Diyos na hinati ang pulang dagat? Meron pa ba kayong kilalang Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita na ganap at nangyari ang lahat? Meron pa ba kayong kilalang Diyos na kung saan ang mga anghel mula noon at magpakailanpaman ay lumuluhod sa Kanya, sumisigaw ng Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty? Meron ba kayong kilalang Diyos? Sa Kanyang kabanalan at sa perfection ng Kanyang righteousness at sa Kanyang pagmamahal sa atin, no, pinili niya isakripisyo ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Upang sa gayon, ikaw at ako na makasalanan, ikaw at ako na kinapopotan niya, ikaw at ako na dapat parusahan ng Diyos, pinili na tayong kahabagan, pinili na tayong mahalin, pinili na tayong patawarin, sinakripisyo ang Kanyang bugtong na anak. Upang tayo na makasalanan, upang tayo na destined na sa impyerno, ay magkaroon ng pag-asa, kapatawaran at buhay na walang hanggan, at tayo ngayon ay tinuturing ng Kanyang mga anak through the adoption, through the grace of His adoption, and through the merit of the finished work of Christ on the cross 2,000 years ago. Now tell me, if you know a God like this, indeed, worship the Lord in the beauty of His holiness. Are you getting the point, mga kapatid? It's a privilege to be here. It's a privilege to commune with God, to worship God. We're not here to be entertained. We're not here just to watch how good the musicians or the singers are. We're not even here to be entertained in the preaching of the pastor. No, we're here to worship Jesus. Amen ho ba? Naintindihan ho ba natin yun? What a privilege that God has given to us. Kaya sabi ho na sumulat ng 1 Chronicles, worship the Lord in the beauty of His holiness. How beautiful the holiness of God is. Diba? We are sinners. We are rebellious people before Him. And yet out of His grace and mercy through the finished work of Christ, God cleansed us with His blood. God
made us His own. And God openly gave or opened His holy throne and filled us with His mercy. Si Jesus po, sabi niya sa John chapter 4, verse 23 to 24, "Yet a time is coming and has now come," sabi ni Jesus doon sa Samaritan woman, "when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth." That means to be led by the Spirit, the Holy Spirit. The word Spirit there in the Greek language is capital letter S po. Spirit and truth. We should be led by the Holy Spirit as we worship God. Now, again, it says truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. And Jesus says, once again, verse 24, "God is Spirit, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth." Truth. No, theology. Theo and logikos. No, kaya nga mahalaga ho eh. That we worship the God of the Bible. We don't worship the God of our own making. We should worship the God of the Scriptures. Truth. We should worship God in spirit and in truth. And where can you find truth? In the Scriptures. Okay? If you believe that your God should prosper you anytime, all the time, financially, and if you are not being prospered financially, you have a problem or you are in sin, then that is not the God of the Bible. By the way. That is not the God of the Bible. Of course, God can prosper us so easily. But He didn't mean to prosper everyone. Ito po, sabi ko sa inyo ha. One time si Peter at si John, papunta ng worship service. Nabasa po sa Book of Acts. Diba ha? Papunta sa worship service. Nagmamadali sila. Pagdating sa pinto, may kumalabit. Isang beggar, lumpo. Kinalabit siya. Namamalimos. Ano sabi ni Peter? Sabi ni Peter, "Silver and gold have I none." Sabi niya, "Pare ko, pasensya na. Wala akong pera eh." And we're talking about Peter. We're talking about John. Does it mean may kasalanan si Pedro at si John nang wala silang pera? Does it mean mahina ang faith ni Peter at ni John dahil wala silang pera? Or does it mean cliche lang yung sinabi nilang, "Silver and gold have I none"? Hindi ho. Talagang wala silang pera. Lahat na walang pera, pakitaas po kamay. Bibigyan ko kayo. May piso ako dito. Pag binigyan ko yung piso, may pera na kayo. Ano tawag sa piso? Pera yun, di ba? Sabi ni Peter, "Silver and gold have I none." If you do an exegetical Greek study, yung sinabi ng "silver and gold have I none," makikita nyo, wala talagang pera sila. That's the literal sense, definition, when Peter says, "Silver and gold have I none." Pero sabi nila, it doesn't end there. "But what I have, I give unto you. In the name of Jesus, rise up." And a miracle transpired there. Are you getting the point? Mga kapatid, don't ever treat God in your Christian life like an ATM machine. Treat God as God. One Puritan theologian once said, pag may tamang puso daw tayo, malaki man o maliit ang ibinigay ng Diyos, sasabihin daw po ng tamang puso ng tao, "Salamat Panginoon, ang lahat ng ito ay galing sa iyo." Amen? No? Because that is what a worshiper is. Hindi hadlang ang layo, hindi hadlang ang kawalan ng pera, hindi hadlang miski maliliit na karamdaman, hindi hadlang po ang ating pananambahan. Kasi ang sinasamba natin, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. And God enabled Moses
to witness all these miracles by God Himself. By God Himself. Pangalawa ho, God enabled Moses to have a conversation with Him. We can read that from verse 10 to 14. No, sa patuloy na pakikipag-usap ni Moses sa Diyos at ang Diyos kay Moses, we can observe how Moses responded to God's call in his life. In verse 10, sabi ni Moses, "Oh my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongues." Tingin sa akin lahat to. Tanong, nagsisinungaling ba si Moses o hindi? Sabi niya, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Noon pa man, hanggang ngayong kinausap mo ko, hindi ako magaling magsalita. Kaya ang tanong doon, nagsisinungaling ba siya o hindi? O probably, after 40 years being a prince and becoming 40 years becoming a shepherd, alam mo natin, isa sa mga pinakamababang uri ng trabaho noon is pagiging shepherd, baka nagkaroon na po siya ng low self-esteem. What do you think? Mga kapatid, siya ba'y nagsinungaling sa Diyos? O siya ho ba ay nagkaroon ng low self-esteem after 40 years of being a shepherd? Or both? Kasi po, sabi po ni Stephen, bago siya mamatay, dahil binabato na ho siyang mamatay sa persecution sa Acts, sabi po ni Stephen ito, "And Moses was educated in all the learning of the Egyptians. And he was a man of power in word and deeds." So, sa pag-aaral din po natin ng Exodus chapter 1 and 2, alam mo natin, naging prince po si Moses. Now, pag nag-aral po tayo ng archaeological history po sa panahon ni Moses, makikita ho natin na si Moses ang nag-lead ng isang malaking army para talunin po yung mga Ethiopians. So there was a great war between Egyptians and Ethiopians, and Moses was the leader of that mighty army of Egypt. Kanino katindi si Moses? Ay sinabi rin po dito sa Bible that he was a man of power in word. Tanong, kung ibabase lang ho natin sa Biblia, nagsisinungaling ba si Moses o hindi? Nagsinungaling ba si Moses sa Diyos o hindi? Parang contrast, di ba? Doon sa text natin sa Exodus chapter 4, tapos itong Acts chapter 7, ang simpleng sagot ganito ho. Naniniwala po ako na pareho. Na maaring out of the 40 years sa pagiging pastol, bumaba po yung kanyang low self-esteem. Pero, nagsinungaling din siya. Kasi kung hindi pagkisinungaling yun, anong tawag mo dun? Kasi sabi niya, Lord, noon pa man, hanggang ngayon. But in fact, sabi ni Stephen, he was a man of power in words. Now, tanong ko lang po sa inyo. Sino po sa atin dito, sa buong buhay mo, hindi ka nagsinungaling? Pakitaas pong kamay. Ayan. Sino po sa atin dito, na kapag sinungaling ka, at minsan nagsisinungaling ka pa rin, pakitaas pong kamay. Sige nga po. Ayan. Okay. Yung iba hindi nagtataas sa kamay, parang... Okay. Ulitin ko ha. Sino po dito nakakapagsinungaling pa rin? Pakitaas ng kamay. Ako magtataas po ako ng kamay. Sasabihin ko sa inyo. Diba? Now, bakit po ang isang mabuting tao nakakapagsinungaling? Okay? So lahat tayo dito nagsisinungaling. Now, whether directly or indirectly, whether intentionally or unintentionally. Okay? So pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, sinungaling ka. para ang sakit, no? Parang ang sakit. Pero yan ang realidad eh. Yan ang totoo. Ito pong tanong, bakit ang isang mabuting tao ay minsang napepwersang magsinungaling? Why do you think so? Why do you think a good person is sometimes forced to lie? Why do you think? Why do you think minsan naglalay ka? Now, I'm not saying yung
masamang tao na ang buhay niya ay magsinungaling. Kasi ang tawag po sa masamang tao na ang buhay niya ay magsinungaling, ang tawag po dyan, scammer. No? Nagsisinungaling po siya para manlamang ng ibang tao. Nagsisinungaling siya para manira ng ibang tao. Nagsisinungaling po siya para makamkam o to take advantage nung kahinaan ng tao. We're not talking about those kind of people whose life is a life of lying. Okay? But what we're talking about is this. Bakit minsan ang isang mabuting tao ay napipersa po siyang magsinungaling? Yun ang tanong. May naisip lang po akong 4 na bagay. Una ho, the person wanted to avoid responsibility. No, ayaw niya ng responsibilidad. Diba? Kaya gagawin, magsisinungaling. Diba? Sabi, sino nakabasag nito? Ay, hindi po ako, pero alam mo na ikaw yon. Diba? Sinong gumawa nito? Sino nagdesisyon nito na ang resulta hindi maganda? Alam mo na ikaw yon. Pero sabi mo, ay, wala akong kinalaman dyan. See? Pero ibig ba sabihin yung taong minsang nagsinungaling, masamang tao siya? Hindi ho. He just wanted to avoid responsibility. Pangalawang dahilan po, a good person might lie because he wanted to avoid punishment. Naku, pag nagsabi ako ng totoo, yari ako. Di ba? Halimbawa, no? Dumating yung Meralco, mangongolekta na. Puputulan ka. Sabi mo sa anak mo, anak, sabi mo sa Meralco, wala ang tatay at nanay mo. Kasi you want to avoid punishment. But it doesn't mean you're an evil person. Pangatlong dahilan po, why do a good person is sometimes forced to lie? Because he wanted to avoid embarrassment. Gusto nila maiwasan po ang nakakayang bagay na pag nalaman ng iba. Di ba? May mga kapatiran po tayo dati, dito, ngayon, na dati po ang hanap buhay nila, mamakla. Di ba? Alam naman ng karamihan dito sa atin yun. Panahon ng kabataan, malayo sa Diyos, wala silang pagkilala sa Diyos, para mabuhay, sila po'y mamamakla. Meron pa nagpatotoo sa atin, sa kalahating nirelyenong bangus ba yun, kung di ako nakakamali, pumayag siya. No, sa gusto ng bakla. Hindi natin masisi. Hindi naman natin pwedeng husgahan dahil wala tayo sa kalagayan nila. Diba? Pero yung sila bago-bago pa lang rito, kinakamusta namin sila, kamusta ang buhay ninyo? Matagal ho bago nila sinabi sa amin na alam nyo, totoo lang pastor dati, namamakla kami. Kasi nahihiya eh. Diba? Pero tayo naman, naiintindihan natin sila. No? Pero hindi ibig sabihin, tama yun. So people sometimes lie, good people sometimes lie because they want to avoid embarrassment. Pang-apat to, good people sometimes lie, forced to lie, because they want to protect their privacy. Pribado kang tao, hininga siya, uy, friends tayo ha, pahingin naman ang cellphone mo. Ayaw mo siya maging friends dahil gusto mo yung privacy ninyo. Sabi mo, ito number ko, 0920 o 0917-666-6666. Surely, if someone gave you that number, that's a lie. Are you getting the point? Pero hindi ibig sabihin na yung tao nagsinungaling, masamang tao siya. Because of these factors. But again, don't get me wrong. For whatever reason na nag-lie ka, kasalanan po ito. Whether your lie is somewhat like justifiable, humanly speaking, or hindi siya justifiable, a lie is a lie, and a lie is a sin. Now, shall we say nag-lie po si Moses sa Diyos?
Come to think of it, diba? How crazy Moses was. How can you lie to the omniscient God who knows all things? Diba? How can you lie to an omnipotent God na bago ka palang ipanganak at bago ka palang nakausapin sa burning bush, kilala ka niya na at alam niya, nandun na siya. How can you lie to an omnipresent God who has been with you all the rest of your life? Tanong, kung ikaw ang Diyos, parurusahan mo ba si Moses? Ha? Kung ikaw ang Diyos, dapat bang parusahan si Moses? The answer is yes. Because God is perfectly holy and perfect in righteousness. Pero see, may nabasa ho ba kayo na pinarusahan ng Diyos si Moses because of his lying? Wala. Bakit to? Dahil in-exercise ng Diyos ang mercy. Let's all say mercy. Ang mercy po, ibig po sabihin po niyan, karapat-dapat kang parusahan, pero winidhold ng Diyos yung parusa. Imbis sa parusahan kanya, pinili ng Diyos na kahabagang kanya. And on the other sense, makikita natin mamaya, hindi lang mercy ang binigay ng Diyos kay Moses. Binigyan din ng Diyos si Moses ng grace sa likod ng kanyang kasalanan. Oh, I like what Bishop J.I. Packer once said. Sabi niya, there is tremendous relief in knowing that His love to me is based at every point on prior knowledge of the worst about me. Piniti ko pong Tagalogin ho yun, no? Isang malaking kapanatagan ng kalooban daw ho na malaman natin na ang pag-ibig ng Diyos sa bawat puntos at bahagi ng buhay, no? Sa kanyang kaalaman, pinili niya tayong mahalin sa likod ng ating kasamaan. God is so kind. Diba? Umiyak ka kay Lord. Patawarin mo ako sa aking pag-isinungaling. I know. Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. I know. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga mali kong desisyon. I know. Lord, patawarin mo ako sa pagtalikod sa iyo. Sabi lang ni Lord, I know. And I love you. Ang pag-ibig ko ng Diyos, hindi yung nakabase sa ginagawa mo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase po, Ang pag-ibig po ng Diyos ay nakabase sa kanyang desisyon. Okay? Desisyon ho ng Diyos na mahalin tayo makasalanan. Lahat ho tayo makasalanan. Lahat ho tayo dapat parusahan. No, ng banal na Diyos at karapat-dapat tayong parusahan. Pero sa lahat ng tao, pumili ho siya ng ilan niyang patatawarin, mamahalin at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at pagbibigyan ng malaking pagpapala na magkaroon ng ugnayan at relasyon sa Kanya. Sabihin ko sa inyo, walang kang kasalanang nagawa o magagawa na masosorpresa ang Diyos. Pero sa likod ng mga kasalanan mo, pinili ng Diyos na ikaw ay mahalin. Dadalhin ka niya sa pagsisisi at dadalhin ka niya sa isang pagbabago ng puso. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 11 and 12, Then the Lord said to him, Who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? No, tandaan ho natin sa Hebrew language po ng salitang title na Lord, ibig po sabihin niyan, the owner, creator, and sustainer of all things. I am the Lord. Sinasabi ng Moses, ako ang lumalang ng langit at lupa. At kung bakit maayos ang pagkilos sa mga planeta, ako yun. Ako ang kausap mo, ako yung Diyos na lumalang ng lahat. Ako yung nagbibigay ng salita, ako ang nagpala ng labi, ng bibig para magsalita. Ako rin ang nagbibigay sa tao para siya ay maging pipi o bingi o kaya makakita o bulag. Salita ho ng Diyos yan. Kung gusto kang bulagin ng Diyos, bubulagin ka ng Diyos. Pero ang isang bulag na gustong ng Diyos himalaan ng pagkakita, makakakita, siya lahat ang milalang ng lahat. Okay? Kaya sabi niya, now therefore go, and I will be with your mouth and teach what you shall speak. Ano pinapakita? O, tingin sa akin lahat ito, no?
Ang ginawa ho ng Diyos, pinakita ho ng Diyos kay Moses, yung kanyang sovereignty above his frailty. Sinasabi niya, Moses, ito ka oh. Ito yung tinatayuan mo. This is how frail you are. But this is my sovereignty. Higit ang kapangyarihan ko sa kahinaan mo. Higit ang kapangyarihan ko sa kasalanan mo. Higit ang kapangyarihan ko sa iyong limitasyon sa buhay. Mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, huwag niyong mamaliitin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay niyo. Pag meron kayong mga kaaway o mga kamag-anak na nagagalit sa inyo, sinasabi sa inyo, gagapang ka na parang isang bulate sa lupa. Maniwala kayo sapagkat sinasabi ng Diyos, lilipad ka na parang isang agila. Naintindihan po natin. Acknowledge your frailty. Acknowledge your limitations. Lord, ito lang ako. Pero ito yung pinagagawa mo sa akin. Pero dahil ito yung pinagagawa mo sa akin, magtitiwala ako sa iyong kakayanan at hindi sa aking limitasyon. Makikita pa ho natin yan mamaya. Ang ganda rin ang sinabi po ni John Ortberg, if you know, he's a Puritan theologian and Bible scholar. Sabi po ni John Ortberg, Jesus doesn't say, go, you're ready. He says, go, I'll go with you. Ang mahalaga ho, sinasamahan ka ng Diyos. Okay? I'm not saying that preparation is not important, planning is not important. If you fail to plan, you're planning to fail. The Bible says, commit all your plans to Him and you will succeed. I'm not saying that. But what I'm saying is, ang dahilan natin madalas, para tayong si Moses, pag sinabi ng Panginoon, mag-mission ka, maglingkod ka, gawin mo ito, gawin mo yung ganito, lagi natin sasabihin, Lord, di pa ako ready. Pag sinabi ni Lord, hindi mahalaga kung ready ka o hindi. Pag sinabi ni Lord ng go, ang mahalaga, sinasamahan ka ng Diyos. Naintindihan po natin? Ang mahalaga, sinasamahan tayo ng Diyos. Sino ka ba para samahan ng Diyos? Di ba ho? Sino tayo para samahan ng Diyos? Yung samahan tayo ng Diyos, na nagsabi na, I will never leave you, I will never forsake you. What a great blessing and a humbling privilege. Nasamahan po tayo ng Diyos. For the past 31 years, pag hindi tayo sinamahan ng Diyos, matagal na ho tayong wala as a local church. No? Hindi tayo perfectong church. Itong pastor na nasa harapan niyo, hindi rin perfecto. No? Yet, out of His grace, out of His kindness, out of His sovereignty, kinamit po tayo ng Diyos na mag-plant ng maraming churches sa Mindanao. At nagpa-plant pa rin tayo ng church sa Cavite. It is all by the grace of God. One time mo, nasa isang mamahaling hotel po kami ni Sir Ginny. I was invited to preach sa Roseburg sa Oregon, sa isang Sovereign Grace Church yun po doon. Pagpasok ko namin ng hotel, ang ganda. Pagbukas ko namin ng balkonahe, river and field, ang ganda ho. So umupo kami ni Sir Ginny, umiyak lang kami, sabi namin, Lord, what have we done that we deserve this? What have we done that we deserve this? We are nothing, Lord. It's all by your grace. It's all by your kindness. Kaya wala ho tayong dapat ipagmalaki. So God enabled Moses to have a conversation with Him. Alam niyo yung pag-uusap po ni Moses? Binigay din sa Diyos. Yan din po yung binigay ng Diyos sa atin ngayon. In Christ, by Christ, and through Christ, we now have access to commune with the Holy God and we can call Him Abba, Father. Pag tayo po tumawag sa ating Ama, Ama, don't ever think na sabi ni Lord sa iyo, ikaw na naman. That's not the God of the Bible. Every time we call God our Father, it's a music to His ear. Kaya na po after the second service, ando po ako sa labas, may kausap ako mga ilang kapatiran. Biglang lumabas po yung apo ko, si Jaya. Paglabas niya po sa pinto, sabi sa akin ng apo ko, Papa, I'm tired, ho. No? Pero it's a music to my ear. It energizes me to hear my granddaughter calls me Papa. And then she approached me and I said, kiss mo si Papa. Then she kissed me. Sarap po magkaapo. Huwag nyo lang madaliin. Baka pilitin yung mga anak ninyo.
Pero napakasarap po magkaroon ng apo. But what I'm saying here, mga kapatid, every time we call God, Father, Jesus, it's a delight to Him. It's a delight to Him. Don't ever think that God is too busy not to hear you. Don't ever think that God is too doing a lot of things in the world and in the universe that He is not mindful of you. God is God. Alam ng Diyos ho yan. Maging ang dami ng puting buhok sa ating ulo, dumadami na ho. Alam mo ng Diyos lahat yan. Alam ng Diyos yung mga struggles mo. Alam ng Diyos yung mga fears mo. Kaya ang ganda nga ho na sinabi ni Reverend Dr. Alistair Begg, sabi niya, our conversation with others in public declares what is on our minds. Our conversation with God in private almost inevitably reveals what is on our hearts. My brethren, look at prayer as a humbling privilege. Look at communing, treasure communing with God as your secret weapon. God has given us this access to commune with God, with Him, like Moses communing with God, who made heavens and earth. Na pag ikaw na de-depress, go to your room and pray. No, kung may naninira sa'yo, go to your room and pray. That's our secret weapon that God has given us. No, kung ikaw ay nagkasala, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Kung ikaw ay nababalisa, hindi mo alam ang gagawin, Lord, I cannot understand myself. I don't know what to do. The first step on this matter, Lord, I surrender everything to you. Again, treasure. That moments, that privilege that we can talk to God, who says whatever is impossible to us is possible to Him. Are you getting me, mga kapatid? No? What a privilege. Kung nag-away kayo mag-asawa, no? Pray. Kung nag-away kayo ng magulang mo o ng anak mo, pray. Pag balisang-balisa ka na, naguguluhan ka, pray. Huwag mong daanin sa inuman, huwag mong daanin sa panonood ng sine, pamamasyal sa mall. Pray. Pag naguguluhan ka sa buhay, huwag mong daanin sa paglalaro ng computer games. Pray. Pray. Don't take prayer so lightly. That is the God-given secret weapon that God has given to us. And reading verse 13 to 14, ito na naman po si Moses. But he said, "Oh my Lord, please send someone else." Naubusan na siya ng excuses. Ay, kinig pa bang bawat isa? Naubusan na siya ng excuses. Sabi niya, "Please send someone else." Wala na eh. Wala na siyang magawang excuse kay Lord. Please send someone else. Then the anger of the Lord was kindled against Moses. Nagalit na ang Diyos. Alam niyo ba nagalit ang Diyos? Let mako. Si Moses. Ang kulit, no? Nagimala na ang Diyos. Kinuha yung attraction niya through a burning bush. Attention niya through a burning bush. Lahat ginawa ng Diyos. May mga miracles pa. Kinonvince niya, sasamahan kita. Kasabi ng Bible, nagalit ang Diyos. Tanong, nagalit ang Diyos? Pinarusahan niya ba si Moses? Hindi. Itong ginawa niya. And he said, "Is there not Aaron your brother, the Levite? I know that he can speak well. Behold, he is coming out to meet you, and when he sees you, he will be glad in his heart." Ang tawag po dyan, grace. Dapat parusahan ng Panginoon si Moses, pero inintindi ng Diyos si Moses. At ginawa na lang ng Diyos, kung yan ang gusto mo, okay, I will provide your brother, a spokesperson, no? Kakausapin kita, kakausapin mo siya naman, kakausapin si Parao, at kakausapin ang buong Israel.
Do you get the point? Bait ng Diyos, no? Hindi sabi ng Diyos na, ayaw mo pala di wag. Ito na lang si Aaron gagawin ko. Hindi. Ikaw yung pinili ko. Pero ayaw mo, tingin mo kulang ka, bibigyan kita ng partner. Let's all say partner. Thank God for partnership. Remember this. God creates and values partnerships. Sabi ko ni Pastor Jeff, divine partnership is not meant to compete, but to complete. I'll say this once again. Divine partnership, ibig sabihin yung partnership na galing sa Diyos talaga, is not meant to compete, but to complete. Okay? So, okay, Moses, I'll give you a partner, your own brother, to complete you. Kasi feeling mo kulang ka eh. You can lead, but you cannot speak. You can lead, but you cannot publicly speak. So, therefore, yun ang tingin mo, I will give a partner, your own brother. Lahat na may asawa, pakita sa kamay. Yan o. Yan, salamat po. Lahat po na nagmamahal sa asawa nila, pakitaas mo kamay. Lahat po ng malapit po ng hiwalay ng asawa mo, pakitaas mo. Kami po sa Sovereign Grace Church, we believe in complementarianism. We don't believe in egalitarianism. We believe in complementarianism. So ano ibig po sabihin yan? Based on 1 Timothy chapter 2, na ang leadership po, binigay ng Diyos sa lalaki. Both in the home and even in the church. Maliwanag po yan. 1 Timothy chapter 2. Kung di kayo niniwala doon, tanggalin nyo na ho yung verse, yung chapter na yun sa Bible. Napakaliwanag po nun. At binase po ni Paul yung kanyang doctrinal position sa creation sa Genesis account. Okay. Now listen, tingin kayo sa akin lahat to. Ang leader po, ang leader sa mag-asawa, sa bahay, sa relasyon ng mag-asawa, lalaki. Hindi ho babae. Okay? Ang babae po ay supporter. Ang best friend ng bawat mister, hindi yung sekretary mo. Ang best friend ng bawat mister, misis mo. Kung gusto nyong maging sariwa at matibay ang relasyon nyo, sumunod kayo sa payo ni Lods. Napanood nyo na ba? Nire-recommend ko talaga yun eh. Panoorin ng mga mag-asawa yun. Especially ako, nag-minister ako sa mga corporate people. Sabi ko, manood kayo niya, manood kayo niya. Rewind. Okay? So, joke ko lang ho yan. Ang sinasabi lang ho natin dito, ang design ng Panginoon sa Bible po, ang leadership sa lalaki. No? May biro nga kami. Tayo mga lalaki, lahat po ng lalaki pagtaas kamay, mga husband. Tayo mga lalaki, tayo ang mga leon. Tayo ang mga leon ng ating tahanan. No? Tayo ang leon. Kasabi mo kay misis mo, ako ang leon ng ating tahanan. Pero ang nagmamay-ari sa leon, si misis. Hindi, joke lang. Joke lang o. Joke lang o yan. Okay. Unang kinrate ng Diyos si Adan, pero ang unang nagkasala po si Eva. Yun po yung doctrinal position ni Paul. Kaya nga ho, sa context po ng 1 Timothy, na ang context po ay church context, because it's a pastoral epistle, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus is a pastoral epistles. No, sinabi ko talaga doon, ng design and leadership, both in the family and in the ministry, nasa lalaki yun. Okay? Nasa lalaki yun. Now, it doesn't mean mas magaling kami mga lalaki kaysa sa inyong mga babae. Kasi totoo lang, maraming mas magaling na babae kaysa sa lalaki. Tama? Tama ho ba? Magtuturo na ako ng couples fellowship dito. Next Saturday pa ho yung couples fellowship natin. Okay, so ito po ang point. Yung sasakyan ko po, Innova. Diesel po yan. So bago ko siya bilhin at yung binili ko siya, nakalagay talaga sa manual at sinabi ng engineer, instructor ng Toyota, Manila Bay, diesel po yan.
Ang problema nyo, binili ko siya, makaraan ilang buwan, mas mahal ang diesel kaysa gasolina. Sabi ko na mali ata itong nagawa ko. Sana pa binili ko lang yung gas. Kaya kaso nabili ko na at nagamit na namin. Ngayon, dahil mas mura ang gas kaysa sa diesel, pinakargahan ko ng gas. Di ba? Mas mura eh. Sa mga mahilig sa sasakyan, ano mangyayari sa sasakyan ko? Masisira. Sira talaga. Masisira. Daling ko yung set ay sa kasa sa Manila Bay, Toyota Manila Bay, nasabihin lang sa akin, ano nangyari? Kasi mura ang gas kaysa diesel eh. Kaya kinargahan ko ng gas, bagamat alam kong diesel. Ano sasabihin sa akin nung engineer o mekaniko? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? No? Sila? Gobyerno? Gas station? Hindi ako. Ang may kasalanan ako. Kasi dinesign mo yung Toyota Innova diesel, pang diesel. Ba't ko kinargahan ng gas? Sa church din, no, at sa relationship, dinesign ng Diyos na ang leader sa relationship at sa ministry, lalaki. Ba't mo ipipilit na gawing babae? Magkakagulo lang ho. Sumusuway ka sa disenyo ng Diyos. At pag sumuway tayo sa disenyo, ano mangyayari? Tingin nyo order or gulo? Gulo. Are you getting the point? Mga kapatid? Why am I saying this? Why am I saying this? Kasi si Lord, nag-create siya ng partnership. Pero meron siyang design. By the way, don't get me wrong. Totoo lang hindi tayo tatagal ng 31 years by the grace of God kung wala pong mga aktibo, makadiyos, mapagmahal sa iglesia at sa mga kapatiran na mga kababaihan. Salamat po sa buhay ng mga kababaihan sa church. Salamat po yan. Palakpakan po natin sila. Salamat sa buhay ninyo. Okay? Salamat po sa buhay ninyo. Pero hindi kayo dinesign ng Diyos na pangunahan ang inyong pamilya at pangunahan ang kanyang iglesia. So there should be divine partnership. Now, I'm not saying na hindi sila gagamitin ng Panginoon ng mga kababaihan. Pwede kayong gamitin ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, pero hindi po sa pagpapastor. Dahil hindi kayo dinisenyo ng Diyos na maging pastor. Kung gagamitan niyo ako ng Galatia, Kapitulo 6, ang konteksto po nun, yung there's neither Jew nor Greek, nor men and women, ang context po nun, salvation. Okay? Salvation ho. Ang konteksto po ng 1 Timothy, na basihan po ng complementarian theology, ay pastoral ministry. Alam ko hong controversial to. Alam ko hong mahirap tanggapin. Pero anong tatayuan natin? Yung sinasabi ng iba o yung sinasabi po ng Biblia? Okay? Now, bakit ko ito kailangan sabihin? Para magkaroon po na makita natin na yung napangasawa mo, hindi aksidente yan. Napakasabi po sa inyong asawa, hindi ka aksidente sa buhay ko. Yan. Asawa mo, hindi pa girlfriend, boyfriend. Asawa mo, hindi ka aksidente sa buhay ko. Hindi aksidente ho yan. No? Niloob talaga ng Diyos na kayo ang maging mag-asawa. Tanggap nyo man ito o hindi. Niloob talaga, kalooban ng Diyos na kayo po ay mag-asawa. Kami po sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay, ilang years na tayo, honey? 32 years na ho kami ni Mrs. No, I'm not a perfect husband. I'm not. No, marami rin po akong mali, marami rin akong kapalpakan. No? Pero kung bakit ito nagpatuloy, dahil po sa biyaya ho ng ating Panginoon. The same is true with divine partnership. Divine po yung partnership no, please. Kaya nga sabi ng Bible, what God has joined together, let no man put us under. Ang trabaho mo, Mrs., no, ang trabaho mo, ang role mo, magpasakop kay mister. Huwag mo na isipin yung pagmamahal niya sa'yo. Basta ikaw, magpapasakop ka sa kanya. Na naayon sa kalooban ng Diyos, ha? Kasi baka mamaya sabihin ng mister mo, honey, pwede ba umakyat ka sa 3rd floor na bubong natin at tumalong ka at bibidyoan kita pero para meron na akong
ipopost sa YouTube account ko. Ay, wag ko kayo susunod sa ganon. No? At ang trabaho natin, mister, wag mo hanapin na magpasakop si Mrs. sa'yo. Ang role mo, mister, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Okay? Minsan kasi nagsusukatan tayo ng roles natin. Hindi. Gampanan mo yung role mo na para ito'y ginagawa mo sa Panginoon. That's divine partnership. No? Ganon din po tayo. Nakikipag-partner po tayo. Nakikipag-partner po tayo officially sa Sovereign Grace Churches. No? Nakakatulong po sila sa atin. Nakakatulong din tayo sa kanila. We're spreading the gospel, planting churches. Nakikipag-partner din po tayo sa ibang ministry na kung saan yung gospel ay napipreach. Maybe hindi tayo active sa Pastors Association dito, but every time yung Pastors Association sa Kawit, humihingi ng tulong sa atin na ang purpose, objective is to preach the gospel, win souls of the youth. Tinutulungan po natin sila, nakikipag-partner ho tayo. Because that's divine partnership. Hindi natin pwedeng sabihin, tayo lang ang magaling na church, tayo lang at wala na tayong katulad. Kaya bangan ho yan. Tore ni Babel ho yan pag nagkataon. Kapag tayo ho niloob ng Diyos, na naitayo na ho natin yung ating building, yung ating 4-story building soon, dalangin ko na huwag tayong maging mayabang. Manatili ho tayong mababa, manatili ho tayong umaabot sa mga mahihirap. No? At tinaabot ho natin yung mga mahihirap na kapatiran ay pinahalagaan ho natin sa ating kalagitnaan. At hindi puro mayayaman lamang. Okay? By the way, nagsimula po ang church na ito sa mga mahihirap na tao. Na nakita natin for the past 31 years kung paano sila pinag-unlad ng Panginoon. Ngayon may mga kotse na, may mga bahay na, sarili. Na-amaze po ako. Lalo po yung panahon ng pandemic, ilang kotse ho ang biniles ko, ilang bahay po ang dinedicate ko kay Lord. Panahon ng pandemic, kamangha-mangha po ang ating Panginoon. Amen? Ito nga po sabi po ni Pablo, matapos sa tayo, 2 Corinthians chapter 8, verse 13 to 14. Ang konteksto po nito, naghihirap po ang mga kapatid sa Jerusalem, may taghirap po doon, yung mga Macedonian believers na mahirap lamang. Pinipilit nila si Pablo, tanggapin sa kalagitan ng kanilang kahirapan, tanggapin yung mga donations sila para makatulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. Ito pong nakasulat doon. Our desire is not that others might be relieved while you are hard-pressed, but that there might be equality. At the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn, their plenty will supply what you need. Then there will be equality. Mahigit halos dalawang dekada na ho, almost 20 years ho tayong patuloy na nagsusuporta po sa mga churches at mga kapastoran natin at ang kanilang pamilya sa Surigao del Sur. Until 7 years ago, nagsimula po ang mining sa lugar na yon. No, marami na nagkaroon ng trabaho. At karamihan po ng ating mga pastor doon ay mga dating datu o tribal leaders. Na binibili ho yung kanilang mga ancestral land o ancestral property. At ang sabi nga nila sa akin, Pastor Jeff, darating ang panahon, salamat sa pagsuporta ng CCSGM sa amin dito sa Mindanao, pero darating ang panahon, kami na ho ang magsusuporta sa inyo sa Maynila. Galing, di ba? Ang galing ho nyon. No, hindi lagi puro pakabig sila. Iniisip din nila, paano ba tayo makakatulong sa mga churches at kapatiran sa Maynila. That's equality. Nagtutulungan tayo para yung gospel ni Lord ay lalo po ma-preach sa bansang Pilipinas. Pangatlo po at panghuli. God enabled Moses to speak for him. Verses 15 to 17. I hope you're following me. You shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be your mouth, and with his mouth, and will teach you both what to do. He shall speak for you to the people, and he shall be your mouth, and you shall be as God to him. That's being a prophet. That's a gift of prophecy. Now, on the original language po, both in the Greek and in the Hebrew language, ang ibig po sabihin po niyan, one who speaks forth or advocate. Kaya kami mga pastor, o kami mga nagpipreach dito sa kalagitnaan natin, Sunday after Sunday, we are like prophets. We are proclaiming the message, the word of God to you, na nanggaling din mismo sa Diyos, through the scriptures. But please, don't call us prophet.
Mamaya tawagin, ay, prophet pala sila, pastor. Prophet Jeff, prophet. Prophet. Don't call us prophet. If you'll call us by our first name, Jeff, we will not be offended at all. No? If you'll call me, I'm a bishop po, modesty aside, I have a doctoral degree. No? Technically, I'm Reverend Dr. Jeffrey Tijo. But if you'll call me Jeff, walang problema sa akin. I'll not be offended at all. Because titles are just titles. You call me Brother Jeff, walang problema. Sa akin, tawagin ako Jeff Guapo, mas lalong walang problema. No, joke ko lang ho yan. But what I'm saying is, everyone who preaches God's word is a prophet because they are declaring the message of God for His people. No? Yun ang nangyayari ho, nagaganap. At ang pinakamaganda ho rito, pagdating ko sa verse 17, sabi ho rito, and take in your hand this staff with which you shall do the signs. Matanong ko po kayo, first 40 years ni Moses, he became a prince. Alam natin ho yan, naging prince po siya. Ano kayang hawak niya? When he became a prince and a mighty general of the Egyptian army, ano kayang hawak niya? Sa kanyang kamay. It is called what? It is called a scepter. No? Lahat ho ng mga prince, kings, may hawak po silang kind of scepter, symbolizing their power, their authority, and what they can do. Pero hinumble siya ng Panginoon. Nakapatay po siya, kala niya walang witness, naging fugitive siya, hinanting po siya sa kriminal, nagtago po siya sa katabing bayan at siya po'y naging shepherd for 40 years. Dati scepter hawak niya, or probably sword, ngayon ang hawak niya ordinaryong kahoy na hinubog na gawing shepherd staff. Either pampalo sa matitigas na ulong tupang inaalagaan niya o di kaya what do you call that? Panghook sa Tagalog. Panghook ng mga tupa na mahuhulog sa bangin. Yun po yung purpose yung curve doon sa shepherd staff. Ordinary lang ho. Ordinary wood. Pero sabi ni Lord sa kanya sa verse 17, if you will notice, and take in your staff with which you shall do the signs. Sa ordinaryong kahoy nito, hahawakan ko. At mula sa ordinaryong kahoy na yan, there will be extraordinary events na magaganap. It is called a miracle. Tandaan niyo ho. Maring ang tingin mo sa buhay mo o sa hanap buhay mo, ordinaryo lang. Maring minamalit ka ng iba dahil ang tingin ng mga tao sa iyo, ordinaryo ka lang. But let me say this. Pero kung yung buhay mo, isusuko mo, ilalagak mo sa kamay ng Panginoon, your ordinary life will become and God can make it extraordinary. Amen? Huwag niyong mamalitin ng Diyos. God can do extraordinary in our lives if we will just learn to surrender our lives, our plans, our ambitions, our intentions in the hands of the power Almighty God who made heavens and earth. Bigyan ko na halimbawa. Sabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Sabi ng Diyos, let there be stars in the sky, nagkaroon po ng mga stars. Sabi na, let there be fowls, birds or fowls in the air, nagkaroon po ng mga ibon. Diba? Let there be fruit-bearing trees, nagkaroon po ng mga punong kahoy. Listen carefully. Pagdating sa tao, the Bible says, in Genesis 2:7, God formed a man out of soil. Mula po sa kanyang kamay, yung lupa o yung putik, hinulmahan niya ginawa niyang Adan. Hindi Eva, ginawa niyang Adan. Tapos hininga niya. And the Bible says, man became a living soul. Now, listen carefully. This can be proven medically and scientifically. Kung anong meron po sa laman natin ng mga minerals, makikita nyo yan sa lupa. Proven na ho yan medically. Okay? Kaya pag tumatanda na ho yung tao, excuse me sa mga tumatandang katulad ko, ang tawag ko doon, amoy lupa ka na. Di ba? That's proven. Galing ho tayo sa lupa.
Babalik tayo sa lupa. What spells the difference between man and animals is this. God breathed His Spirit and man became a living soul. Ordinary to extraordinary. Pastor Jeff, what about in the New Testament? In the book of Matthew, chapter 14, ang daming taong sumusunod kay Kristo. Nagpagaling ang Panginoon, nangaral siya, gutom na mga tao, sabi ng apostol niya, Panginoon, gabi na. Pahanapin mo na ng Alpha Mart o kaya ng Save More o kung medyo social, 7-Eleven. Ito mga taong to, kasi miski isang taong sweldo, hindi natin sila kayang pakainin. Ang sagot ni Lord, no. The Bible says, Jesus had compassion on them, common passion, compassion on them. Makinig po kayo, no? Ito po sabi niya, anong meron dyan? To make the long story short, 5 tinapay at 2 isda. Kinuha ng Panginoon, nilagay niya sa kanyang kamay ang ordinaryong tinapay, nilagay niya sa kanyang kamay, tinaas niya, pinag-pray niya. Tapos so, pinagpira-piraso ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, ginawa ng Panginoon, nilagay niya sa kamay ng mga disciples at ang sabi ng Panginoon, i-distribute yung pira-pirasong tinapay sa lahat ng tao. Ang resulta, the Bible says, they all ate and were satisfied. They all ate and were satisfied. Iba yung kumain ka dahil nagugutom ka lang. Iba yung kumain ka na nabusog ka. Are you getting the point? Halimbawa, marami na ako. Sino pa mahilig sa milkshake? Pakita sa kamay. Lahat ng mahilig sa milkshake. Yan. Ipopromote ako milkshake sa inyo. Sa lahat ng mga milkshake na natikman ko at natikman na namin, kakaiba ho ito. Napakalayo lang ng lugar. Pero kakaiba ho. Ang tawag po ay Fluffy Owl. Nag-promote ha. Hindi ako binayaran ni Melvin ha. Nag-promote. Fluffy Owl. Ayaw magpa-franchise. Kinausap ko yung may-ari. Gusto mo magpa-franchise? Ako magpa-franchise sa Kawit. Ayaw. Galing siya sa isang mamahaling hotel po. Doon siya nagtrabaho sa Manila. Sasagtayo siya ng negosyo. Pero ang sarap po. Talagang, alam nyo, yung let's say, ang in-order ho namin, mango cheese milkshake. No? Nakita namin kung paano ginawa eh. Yung 2 pisngi ng manggang hinog, hindi ho powder. Yun talaga nilalagay doon sa blender. Tapos 1/3 ng isang buong cheese. Yun talaga, cheese talaga yung nilalagay. Hindi ho powdered cheese o powdered mango. Yun talaga. At ang maganda nito, 120 lang yung large nila. Okay, mag-alala. Pag ako nag-franchise, bibili ko kayo. Ang sarap! Ang sarap po talaga. Kahapon, annual planning kami ng CCSGM Dasmariñas City. Umorder po ako ng, I think, 14 o 15 of it. Ang sarap. Oh, marami nang pupunta, mamaya. Pero ang sarap po talaga. Kakaiba ho talaga. Kasi hindi siya powdered. Yung pag inom mo, wow. Tapos sabi mo, ang sarap. They all ate and were satisfied. Satisfied. Yun po yun eh. Hindi na sila kumain, satisfied sila. Tanong, may natira o wala? Meron. Ilang gano'ng karami natira? Na mga broken pieces of bread. Gano'ng karami? 12 basket full. Sino po ang nag-utos sa kanila na kolektahin niyang 12 basket yung mga tira at pagsama-sama? Sino? Sino nag-utos? Si Jesus. Kaya si Jesus po ang nagpanukala ng pagsasyaron. Totoo naman, di ba? Wala ba sa Bible? Sa Bible. Sa Bible. Oh. You read your book. You read the story. Pinakolekta ni Lord. Dina-joke ko lang ho, pero pinapakita sa atin dito, si Lord ayaw magsayang. Di ba? Ayaw magsayang. Gusto ni Lord hindi tayo nagsasayang. Di ba? Tayo mga Pilipino, alam niyo ba tayo tumataba? Alam niyo ba, isa sa mga dahilan ba tayo tumataba? Nangihinayang tayo. Busog ka na, may kanin ka pa, nanghihinayang ka sa kanin sa ulam, uubusin mo kasi sayang.
Kaya tumataba tayo. Kaya karamihan ng mga Filipino, fatty liver ang sakit. Di ba? Kasi nanghihinayan ka, sayang eh. Busog na busog ka na. Andito na yung pagkain, no? Malulunod ka na. Sayang! Di ba? Kaya tumatabaw tayo. Pero anyway, ito, seriously speaking, anong tinuturo ng Diyos? Anong tinuturo ng Diyos sa atin? Bakit to pira-piraso? Sa kamay ng Panginoon, pinagpira-piraso niya, binigay niya sa mga disciples, yung mga disciples, binigay sa mga tao, they all ate and were satisfied. Ba't pira-piraso? Tanungin ko kayo, halimbawa po, buo yung tinapay. Tinaas ni Lord. Pinag-pray. Tingin nyo, kayang maghimala ng Diyos na ang bawat isa, buo ang matatanggap at hindi broken pieces of bread. Tingin nyo, kaya ng Diyos yon? Kaya ni Jesus? Yes, walang imposible sa Kanya. Pero subukan nyong lumunok ng isang buong monay. Lunok. Ano mangyayari sa inyo? Ano mangyayari? Mabibilaukan ka. Tama ba ako mali? Ibig sabihin nagugutom na ako. So, isipin nyo So, listen to this. This is the truth behind it. Whenever God blesses you, whenever God blesses us gradually. Let's all say gradually. Kasi pwede kang bigay ni Lord sa'yo one time, big time. Pero mabibilaukan ka. Okay? Gusto ni Lord, pieces by pieces. Okay? May nakita ba kayo kinder, nag-aral ka agad ng physics? Meron kayo alam? Wala. Yung learning ho natin, ladderized, dahan-dahan. Pieces by pieces by pieces. Are you getting the point? Ganon din po yung blessing ni Lord sa atin. Dahan-dahan, pira-piraso lang yan. Huwag niyong asahan na bumigla. Ako po, may mga kaibigan po ako, mga negosyante, mga mayaman, sobrang yaman ho talaga. Pero lahat ng kwento nila, nagsimula ho sa maliit. Except dun sa bagong nakilala ko, na 26-year-old damang, na nagmamayari ng 8 kumpanya. Kaya ho sobrang yaman niya, dahil ang nagpayaman ho talaga, tatay niya, namatay yung tatay niya during COVID season, siya lang po ang nagmana. Pero halos lahat ho, nagsimula ho sa maliit. May kilala po ako nagsimula sa driver. Supplier lang ho siya ng tela. Nag-janitor sa Lasal, TAF, para makapag-aral sa Lasal. Pero ngayon, ubod ng yaman. Are you getting the point? Sino pong gustong yumaman? Pakitaas ang kamay. Sino pong gustong maging dahan-dahan ang pagyaman mo? Pakitaas ang kamay. That's wisdom. Huwag niyong mamadaliin ang lahat. Okay? Kaya yung mga magulang dito na minamadaling magkaapo na, hayaan niyong magtrabaho dahan-dahan yung mga anak ninyo at manugang ninyo para bigyan kayo ng apo. Lahat to nakukuha yan sa dahan-dahan. Pero sigurado. Yung nga po sabi ko sa church natin sa Dasmariñas City, hindi ho kami narito para magpadami. Narito ho tayo para paglalimin ang inyong pananampalataya kay Kristo. Sapagkat posibleng napakarami nating membro, pero marami rin ang hindi talaga ligtas. Pipiliin ko na ho yung konti tayo, pero nauunawaan talaga ang kaligtasan na nanggagaling kay Kristo Jesus lamang. Kasi yung pagpapadami ho, problema ho yan ng Diyos. Ang problema natin, alagaan natin yung mga kaunti at paglalimin natin ang kanilang relasyon sa Diyos. No? Hindi porket madami, tama. No? Ulitin ko po, hindi porket madami, tama. Marami po ang sumigaw, ipako si krus. Sila ba'y tama? Sila ho may tama. Mali ho sila. No? Kasi bino mo, ipako si Kristo, pakawalan si Barabas. Diba? Ewan ko kung addict yung mga tao doon o hindi. Pero, wala eh. You know what? Pag hindi namin po kayo tinuruan ng maayos ang salita ng Diyos at maging malalim at totoo ang relasyon sa Panginoon, we fail as a pastor. Kala kasi ng iba, porkit maraming membro, magaling ang mga membro, mayaman ang church, kala natin, tagumpay na pastor yon. Ay, hindi ho. Nakikita ho yan kung paano tayo tapat na nangangaral ang salita ng Diyos na may kababaan ng loob, may pag-ibig ho sa mga kapatiran.
I'll close with two quotes. All of God's people are ordinary people who have been made extraordinary by the purpose He has given them. Maliit lang ho yan. Ordinary people. Binigay po sa Surigao del Sur. We have 13 churches there. Sino po ang nagsimula? Sino po ang ginamit ng Diyos? Isang tomboy na spike ang buhok, na umattend sa ating kalagitnaan. No? May yosi pa rito habang nakikinig po siya sa salita ng Diyos. Maliit pa yung church natin noon. Nangangaral po ako rito. At walang nakakaalam na siya pala'y makakilala sa Panginoon at siya pala ang gagamitin ng Diyos para bumalik sa bayan nila ng Surigao, dalawin ng mga kaibigan, dalawin ng mga kamag-anakan, ipahayag ang mabuting balita, at ang resulta, 13 churches po sa Surigao del Sur. Ordinary people. No? Let me just announce this with privilege po. With us is Pastor Ronnie. Ang ministry niya sa Bukidnon. No? Ang ministry niya is all about drug prevention sa mga kabataan. He's going around from one barangay to another barangay, from one school to another school. Tinuturuan ho yung mga high school and grade school, kung di ako nagkakamali. Ano ang resulta ng drugs pag nag-take po sila nito sa buhay nila? And along that way, nag-share po siya ng gospel. He may not be popular. We may not be popular. But what matters most, ginagampanan ho natin yung pinagagawa ng Diyos. At nakadadala ho natin ang mga tao sa Ebanghelyo ni Kristo. Dahil wala nang ibang paraan para magbago ang puso ng bawat taong makasalanan, kundi ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus. That's why even Paul declares, we preach Christ and Him crucified. Ed Welch, I'll close with this. Sabi na, God is pleased to use ordinary people and ordinary conversations to do most of the heavy lifting in His kingdom. May nagsasabi sa akin, hindi, kailangan maging influencer ka para pakinggan ka ng tao. Hindi ko kailangan yon. Ang kailangan maging faithful tayo to preach the gospel, and God will move, and God will speak to the hearts of men, and they will listen because that is the gospel, the power of God. Okay? Kaya miski ordinaryong tao ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Okay? Huwag niyo mamaliitin ang paggamit ng Diyos. Ang ginawa nga ng Diyos kay Moses, dahil high and mighty siya, prinsipe, binaba mo na si Moses. At yung naging ordinaryong tao siya, yun yung time na kinaugnay ng Diyos si Moses. At ginalawan. And we all know the story of Moses. Nalangin po tayong lahat. Panginoon, aming Ama, maraming salamat po sa mga paalala at pagtuturo niyo sa aming lahat. Salamat po, dakilang Diyos, for being a gracious, merciful, loving God. You have been so patient with us. And you are mindful of our lives. Alam mo, Panginoon, na bago pa lang lumala ang aming pagtalikod, panalamig, pagkakasala at pagsuway sa iyo, gumagawa ka na, Panginoon, ng paraan para kami ituwid, paalalahanan, paluin, upang sa gayon manumbalik kami sa katotohanan, magpakumbaba kami ng may pagsisisi sa aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, na sa likod ng iyong perpektong kabanalan at katuwiran, minamahal mo kami at minamahal mo kami, lalo tigit nung iyong sinakripisyo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang sa kanyang tapos ng gawa sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay ay meron kaming kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Huwag naming maliitin ang buhay naming ikaw ang nagkaloob sa amin. Kung isusuko lang namin, O Diyos, ang aming mga plano, buhay, naisin,
hangarin at panalangin sa iyong kamay ang mga ordinaryong buhay po namin, O Diyos. You will make it extraordinary for your glory above all and for our good. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang pagdakila at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you. Thank you. God bless.